May isang imahe na pamilyar sa ating lahat. Isang lalaking matatag, isang haligi, isang tore na hindi kayang gibain ng anumang bagyo. Kaya niyang harapin ang mga hukbo, kaya niyang pasanin ang bigat ng mundo. Ngunit may isang bagay na nagpapaluhod sa kanya. Hindi ito isang espada, hindi ito isang hukbo. Ito ay isang luha. Isang luha mula sa babaeng pinangako niyang proprotektahan. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang sandata. Ito ang kwento ng manipulasyon sa pinakamalalim at pinakamadilim nitong anyo. Ang paggamit ng awa bilang isang kadena. Tinatawag itong victim manipulation o weaponized incompetence. Isang estratehiya na kasing tanda ng panahon. Nagsisimula ito sa paghanga. Hinahangaan mo ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahang manatiling buo sa kabila ng lahat. Siya ang tore at pagkatapos, darating siya. Isang nilalang na tila gawa sa babasaging salamin. Isang bulaklak sa gitna ng unos. Ang kanyang mga kwento ay puno ng sakit. Mga nakaraang sugat na hindi humihilom. Mga kasalukuyang problema na tila walang katapusan. At ikaw, bilang kanyang tagapagtanggol, ay mararamdaman ang isang matinding pangangailangan. Ang pangangailangang iligtas siya. Ito ang unang hibla ng bitag, ang hero instinct. Bawat lalaki ay may pagnanais na maging bayani sa kwento ng isang tao. Gagamitin niya ang instinct na ito laban sa iyo. Ang bawat problema niya ay magiging isang pagsubok para sa iyong lakas. Ang bawat luha niya ay isang hamon para sa iyong katapatan. At sa bawat pagkakataong inililigtas mo siya, lalong humihigpit ang tali. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang sikolohiya ng emosyonal na pagkakautang. Sa bawat tulong na ibinibigay mo, lumalaki ang iyong utang. Hindi mo siya maaaring iwan dahil utang mo sa kanya ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang kalungkutan ay nagiging iyong responsibilidad. Ang kanyang mga kabiguan ay nagiging iyong kasalanan. Pag-usapan natin si Leon at si Luna, isang halimbawa mula sa totoong buhay na binalutan ng ating madilim na estetika. Si Leon ay isang arkitekto ng mga imperyo. Matagumpay, kinikilala, isang lalaking nagtayo ng kanyang kastilyo mula sa sariling pawis at dugo. Nakilala niya si Luna sa isang art exhibit. Siya ay isang pintor, ngunit ang kanyang mga obra ay malungkot. Mga larawan ng mga sirang pakpak at mga naluluoy na bulaklak. Naakit si Leon sa kanyang lalim. Nakita niya ang isang kaluluwang kailangang iligtas. Isang sirang obra na nais niyang buuin muli. Nagsimula ang relasyon. Sa simula, ito ay perpekto. Siya ang kanyang lakas at siya ang kanyang inspirasyon. Ngunit dahan-dahan, nagsimula ang mga krisis. Laging may problema, isang biglaang sakit, isang kaibigang nagtaksil, isang landlord na laging naniningil ng maaga. Laging kailangan siya ni Leon. Sa gitna ng isang mahalagang meeting, tatawag siya, umiiyak. Bago ang isang malaking proyekto, magkakaroon siya ng emotional breakdown. Kinakansela ni Leon ang mga plano. Iniiwan niya ang trabaho. Lahat para patahanin siya, para ayusin ang problema. Hindi niya napapansin ang pattern. Ang mga krisis ay laging dumarating sa pinakamahalagang sandali.
ng kanyang karera. Ito ay hindi malas. Ito ay sabotahe. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang mga kaibigan. Napapabayaan mo na ang sarili mo, Leon. Ngunit para sa kanya, sila ang kontrabida. Dahil sinabi ni Luna, gusto ka lang nilang ilayo sa akin. Alam nilang ako lang ang nakakaintindi sa iyo. Ang pag-isolate sa biktima ay isang classic move. Nasa loob na si Leon ng isang kulungan na hindi niya nakikita. Ang rehas ay gawa sa awa. Ang bantay ay ang kanyang sariling konsensya. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang maliit na bagay. Isang kasinungalingan na nabuking. Sinabi niyang nasa ospital siya. Malubha ang kalagayan. Nagmadali si Leon. Iniwan ang pinakamalaking deal ng kanyang buhay. Ngunit wala siya doon. Nakita siya ng isang kaibigan sa social media. Masayang-masaya sa isang cafe, kasama ang mga kaibigang nagtaksil sa kanya. Ang post ay na-delete agad, pero huli na. Yun ang sandali ng pagkamulat. Ang click. Ang lahat ng maliliit na piraso ay biglang nagkasya-kasya. Ang mga luha ay hindi para sa sakit. Ang mga ito ay para sa kontrol. Ang mga breakdown ay hindi kahinaan. Ang mga ito ay mga taktikal na pag-atake sa kanyang tagumpay. Hinarap niya si Luna. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Nagtanong lang siya. Bakit? At sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang luha. Nakita niya ang isang malamig na kalkulasyon, isang galit sa kanyang lakas na hindi niya kayang pantayan, kaya kailangan niyang kontrolin. Hindi ito pag-ibig, ito ay isang power play. Ang pagnanais ng isang taong walang kapangyarihan na kontrolin ang isang taong mayroon nito. Paano ka lalaban sa isang taong ang sandata ay ang kanilang sariling kahinaan? Paano mo sasaktan ang isang tao na ang buong pagkatao ay binuo sa pagiging biktima? Ang sagot, hindi mo sila lalabanan sa kanilang termino. Hindi ka papasok sa kanilang entablado. Tatalikuran mo ito, aalis ka, at hahayaan mong harapin nila ang isang bagay na pinakakinatatakutan nila, ang kanilang sarili, nang walang tagapagligtas. Para sa mga lalaking nakikinig, ang iyong lakas ay hindi isang kasalanan. Ang iyong pagnanais na magprotekta ay hindi isang kahinaan. Ngunit dapat mong malaman kung sino ang karapat-dapat sa iyong proteksyon. Alamin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nangangailangan ng tulong at isang taong nangangailangan ng kontrol. Ang tunay na lakas ay hindi lamang ang kakayahang magbuhat ng mundo. Ito ay ang karunungang malaman kung kailan ito dapat ibaba